Ayo good morning. Payman, Padre. Pagbutuan, iyan na Domingo ang magtatawag na Gaudete Sunday. Ito na kang Padre. Sure na tinuwid na ito na pagsimba Domingo na ginto na pansin kita hindi. No? Every third Sunday, baga iba in color na gagamit ng body. No? Every third Sunday Advent, usually, diba? Ang gagamit ng color is the color rose, no? Very pink. Pero wala, very pink, no? Nanini, nagsisimbolo na idahan natin palandaman para Pasko, nagpagalagaan ng Ginoong Jesucristo, nga hindi na pag-andam natin usa na malipayon na pag-andam. Ang mga color, very violet, no? Lighter color, no? The color rose. Ang mga pagpasa natin, it takes on a joyful tone. And even though this is the season of Advent, the season of waiting and preparation, kikita dito pa yung luman, hindi na pagpamulat natin ng Pasko is a joyful waiting. But the church asks something important for us today, to us today. Ano ba ini nga kalipay atong sisirin? What kind of joy are we talking about? And for us, siguro, it will be good to be reminded kung ano ini nga kalipay, which is kalipay na iba at kalipay na ginpapasama ka aton in kalibutan. Ini nga kalipay ilabaw pa kaysahan kalipay na nadepende ang mga material ng mga buta, ang kwarta, ang success in life, ang pagiging komportable. Kaya tinuod ng kalipay, ang kalipay ng Kristiyano, kalipay na nagpapapiling bisan bidahan kabuhian. Nabisan kung walay ang kwarta, walay ang success, dili komportable ng kinabuhi natin, ini ang kalipay, inisisiring ng Diyos, ipapayundong na ato, nagpapapiling din ato. Ano ang pagbasa natin nila na Domingo, ang nagitututuha ato, na ini ang kalipay na nagtutubo, bidahan kahiranin natin ang Diyos. Ang kahiranin ng Diyos sa aton, ang aton liwat kahiranin ng Diyos, ang kahiranin ng aton kinabuhi, nato ang kinabuhi ni Kristo. Siya ang natuto nato ng kabutuan para natong pamalandong, ini ang Kristiyano ang kalipay, it is about God's nearness to us. So, ang kahiranin ng Diyos, aton. Kaya naman yan na magkuha din ang siyahan na pagbasa, pika ng basahan ni Isaías na maharap na. Nga nagsisilin niya, the Lord is in your midst. No? Nga Diyos, naharangin na aton. Nga namin niya ang rason ng atong kalipay. Tinuod, diri matanan. Ang mga pangkita ito, mga testigos kita ito. Diri matanan, perfecto. Damoy problema, na nilisulba, pero ang Diyos hirang. For many of us, and I think, natanan, kita natanan, no? Naka-experience kita, ay kinabuhi, baka makuhi. Siguro, doon nila in-experience siya. Pero it all points to the reality that life can be difficult at many times. Dahil natin kahadlo, dahil natin kabaraka, ang pamilya, ang eskwelahan, ang komunidad, ang health, ang finances, ang trabaho nato, mabalangkit ang mga future nato. And so, kung hindi kabaraka,
it will feel na kakarayo man yung kalipay, Father. Kamo man yung nga ikabarakan. Kaya mo magpulitan yung kita. But the prophet Isaiah reminds us, ang Diyos maraming hapon. God has not left us. He walks with us. He stays with His people. And there ang Diyos na harayo. Ang Diyos is far away. No? The God who is far away. Oray labot ang iyang katawan. Yan naman yung datingan ang Christian makalipay o Christian joy. Ang pag-realize natin, ang pagkakilala natin, na diri ako nag-uusahan. Diri kita nag-uusahan. Because God is near. Ang Diyos harangin kaagad. Yan diri lang kay pagkatak sinintila ng harangin niya. Kundi kinipili niya na humarangin kaagad. Ang siguro ay panulay, maniniguro, maninigkamot, na makalimot kita ito na realidad na Diyos harangin na ato. Ang maglilipat kita na makasirin kita na ginuorin sa tapo na mamati ba ang Diyos. Di na natistingan na natin pagpuon. But despite these temptations, we continue to ask God and praise na padayon kita turuhan niya na harangin haapon. But if God has already drawn near to us, the next question would be, kung ang Diyos, dili na kay harangin ko niya ay harangin haapon, nadaw haapon, so na pagkiyang liwat, kita ba na daw paghihapon kita ang Diyos? Kaya bis ano ang pagtinawag ng Diyos sa aton, kung nahirayo kita iya, dili ko na kung makikitaan ang iya sa pagkukma, ang iya grasya. Because if it is us who is walking away from God, then less and less chances nato na makilataan ang iya pagkukma, ang iya grasya para haan. And this leads us to our second point. Na tinukod na kalipay is about our nearness to God. Yung tinukod na kalipay, aadang po na natin papahirani ang Diyos. Ang natin pagdao ng Tuhan Ginoo. Mga kabutuan para na aton na pinunyagan, importante ni kaduro na makilalaan natin ang importansya ng aton dayuday o padayon na pagkampo. Regular or consistent na pagkampo. Dili siguro, dili ni inundong kita, no? Dili ni padamuay, ni pagkampo. No? Dili ni pahilabay, pagkampo. Kundi, ada ni atong padayon dayuday na pagkampo, ni regular na prayer. Or sinisiling na prayer life. Dili kay seasonal na abi mapasko ang abi mahuliwig na magdaan ko ako. Kundi mapilton na natin ito nga habit, ito mapag-ampo, ang pagsimba natin, pagdawa natin ng kumpisan. Binagi ni nga magtutubo, sa mga pagkakita na paano na ito, Father, magtutubo yung kalipay nila. Because when we build a consistent prayer life, more and more nagtutubo kita ng pagkita ng Diyos, lidahan natin kinabuhi. More and more nare-recognize natin ng Diyos, sarang natin niya mismo na tao sa atin. Hiya ka Ginoo mga kadarahon, nga mabubuhay kung walay kita, hiya it na tao sa atin.
And when we recognize that love of God for us, feeling a joy begins to grow in us. I don't know, if ikaw mo, imabag na ka mo, hindi mo kumakamu. And for me, I think, no? And for all of us, I think, that is such a wonderful feeling, that is such a happy feeling. To realize na, hindi ko ba may nakumiya? Halagin surprise sa kumiya. Halagin talaga kong give. Wow, how it feels to be loved. Diba? Nagtungo niya nila, kita Pilipino, may nalita baga word na atong la, that describes the feeling. Yung sinisabi ng kilig. I don't think na may sakto na translation, kilig, ibang na lingwahe. Pero aton, naintindi kita ito, kinikilig. Kaya, kuwan. So, na-explain natin makuwi, pero ato naintindi kita ito. The joy that we feel when we recognize we are loved, when we are loved. And inapunta, this is us, no? To recognize na ito sa kalipay, aadaluman ng Diyos. Aadahan pag-iuma. Diri, dinalamutan na nagpapapas. Diri, dinalamutan na diri, magandang madadala, dahil katapusan na atlaw. Dahil aton pag-ibalik na ito sa Diyos. And so, we will be reminded, dear brothers and sisters, na tinuon ng kalipay is also about kanang pagdaog ngadto sa Diyos. And when we draw near to God, when we are near to God, kung makilala kita madawit ngadto sa Diyos, it will begin to show bilang atong kinabuhi. And this leads us rather to our third point na pagbalansuhin ng aga. Nga ini nga kalipay na ako nakarawat atong ginagong igbaabin atong natong ikasinawa. And ini makikita natong bilang natong mga kasantusan. Nga nidahan ira kinabuhi because of the love they have received from God, because they recognize ini nga pagigugman Diyos para ira, they were full of joy that they shared this love not to anira ikasita in many different ways. Ang iba, i-give up their riches so that they can serve the poor. And iba, they gave their life of service in ministry to others. And iba, they chose to live their lives as ministers of God. If we will see, ika kasantusan baya, almost of life ito. Mabata, mapamurang, mapangimamagurani, mapahiko, mapagkaplas, babae, lalaki, padi, diri-padi, matri, diri-matri, inasawaan, anak, al-balakoy, ang papa. Isyan niya na, teenager, si Carlo Acutis. Kung natong bigtawon ng kasantusan, dili man iwan sila sa requirement kung ano mga estado ng imong ginagawa. But rather, nakikita kung gitukyan mo hindi niya pagigugma na nakalawak naman sa Diyos. And how did we share it to others while we are living here on this earth? Joy is not only something na inaabat, nilagay ang feeling, but rather it is something we live out. Inuukyan ginagawa natin. Because when our lives begin to look like the life of Jesus Christ,
more and more, ini nga kalipay, it will follow. And siguro para ako, pag-aring experience, mas nakaka-relate kita when we share, bisan ko, ay naguti. Kung ako pa ito nga pa natin na pinaiya. Kung mga pangahon, uy, pangahon kita. Or, when we help someone, bisan wala kita pakiyangan, without being asked, when we choose honesty, bisan kumapuri, when we forgive instead of holding a grudge. Kung hindi mga butang, these are, yes, difficult things, but lead us also into the true Christian joy. The joy that lasts, the joy that is an invitation also from Jesus Christ. And ilang gospel natin, ato na pagyaniyuan na panalunya, na hiyang nakaandang para hinusan sa tawag niya. Someone greater than I is coming. And when Jesus becomes the center of our lives, hindi ang kalipan, it will naturally follow. And so, padayon ta naton nga pangaruho sa Dios sa niya puso para padayon naton malinaw liwat ini nga kalipan. Because siguro there will be times sa kinabuhi na we would rather hold on ang mga kaisog naton, ang mga kabigo naton. Kadanay makuha pa ng mapuri, let go. Mga kabilo, kaisog nato, or mga sadness, even punala na mga invitations to be joyful. And so, siguro, this points us to the reality na on our own, hindi natin maging magkakaya. Ang hinahanglan natin, ang grasya ng Diyos. And so, we continue to ask for God's grace, and that we will be able to let go ang mga butang na nangyayari mo ang atong na iya, ang kalipay na iyang ipapaampi ang aton. Mga kamatuan, may we continue to receive the grace of Christian joy that God offers. We will continue to draw near to God. We will continue to recognize God drawing near to us, and more, when we discover God's joy, di na natin kinabuhi, pinagtutlay niya po natin ipakita, di na natin pagsama ng misyon na ipambil ng Diyos sa atin. Nakatapusan, siguro mga pakiyanan na pwede natin buta nila ng pagtampo, pamalandong. Jangan aware pa kita ang Diyos araming haanan. Kung dili man, kaya lang nauna. Ikaduha, dipipili ko ba na dumao sa Diyos? Na kung dipipili ko, kadasan ko man ini. Ikatulo, kita kong magkinabuhi, magsasalamin at kalipay ng Diyos. Binunigan ni Kristo o Sagrada Familia, katagan kita ng Diyos sa mga grasya na atong kinahanglan. Amen. Nalayon pagpapusdaw ang itukan ng ating pagtuo. Salamat kita, nato ako'y mo sa langit Diyos, sa may magagalaho, maguluan ng langit ng tuna, pagkatalagang makikita o dininikita. Nato ako'y mo sa langit mo, sa Kristo, buntong anak ng Diyos, matikang amay, nahimukso ang magay pa ang katulikan, Diyos, hindi ng Diyos, kapawa, di kang kapawa,
Totoo ang Diyos na totoo ang Diyos na himong suliligay kanimo. Kausapin ay iyang kamay. Pinagihan na tanan nimo. Tungod na ako ang mga tao ang tumudanan ng kagalawasan. Binusa niya ang katulangan. Higit pa lang ko na Birhen Maria, Espiritu Santo, na nahimong tao. Higit na Sa krus na matalapon, kasus sa isog ni Poncio Pilato, inusakitan para yung matubunga, naganaw at kakadlaw sa walang kasantos ng kasulatan. Nakalangit, nalingkod na tuwa na amay, makaniliwat, mayaw ng pagkukuman, mga buhi, mga minatay. Ang katapusan. Ito ako sa Espiritu Santo na may sunod ang kinabuhi, ang kinanganak. Sisimpag na himaya, pagkaganaw na himaya anak, sa nagyapin pinaagyan, manaragna. Ito ko sa Santos Katoliko, Apostoliko, na simbahan. Tutugan ako ay mga kasalanan. Maraming mga salamat. Namumulang ang mga pinatay, na nagtiarabot ng kinabuhi ang kalayunan.